Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw nito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang political analyst na si Professor Ronald Llamas na ang Presidente Marcos Jr. kasama ng kanyang kapatid na si Senator Amy ay mga weak leader, weak na mga anak. Ulitin na, dalawang klase na pagkahina. Bilang leader, mahina. Bilang mga anak, mahina rin. So, bakit nasabi ito ng isang political analyst? Pakinggan natin ang interview ni Karen Davila kay Professor Ronald Llamas tungkol ito sa mga birada ni VP Sara doon sa ama nila, si yumaong President Marcos Sr. Pakinggan natin ang interview. Well, una Karen, parang kwanto sense ng utang na loob. Nilibing namin yung tatay niyo sa libingan ng bayani. Tapos ngayon binabanatan niyo ako. Yun yung isang pinagagalingan ng ganong klase, na utang na loob. Ang tanong ko, Karen, nung sinabi niya yan kay Amy Marcos, anong reaction ni Amy? Oo. No? Hanggang ngayon tahimik si Amy, no? Anong reaction niya nung sinabi sa kanya yan ng kanyang BFF? No? Parang nilaglag siya. Nilagay siya sa isang spot na mahihirapan yung kanyang sitwasyon, no? At ikatlo, ay meron tayong kultura, Karen, no? Kahit tayo nag-aaway, wag na nating isama yung bangkay ng mga namatay, yung mga yumao. Ibig sabihin tayo naman nagkikriticize sa isa't isa sa politika Pero ba't po isasama yung ama na yumao? Kaya hindi ako kontento sa sagot ng Malacanang na no comment. Kailangan mag-comment si Presidente, hindi lang dahil siya ay isang Presidente, kundi siya ay isang anak. No? Hindi pwedeng si Amy tahimik, siya tahimik. Kailangan may sagot din sila. Kung hindi, magmumukha naman silang weak leader as well as isang weak na anak. No? Kaya yun yung kailangan nilang gawin. No? So you want President Marcos Jr. to answer that? Yes. Everything she's accused in that press con. It's that. Yes. No, huwag niya sagutin yung binigyan siya ng grado na 1. Okay. So, very clear mahinang leader, mahinang anak, President Marcos Jr. and Senator Amy dahil tahimik sila sa issue yung tungkol sa huhukayin ni VP Sara ang tatay nila. Okay, so yun, bigyan natin ng komentaryo mamaya. Nabanggit din ni Professor Llamas sa interview ito na ngayon lang daw nangyari na mayroong political leader na dinisekret ang mga patay o isinama pa sa labang politika. Hindi ako sang-ayon nun. Merong mas nauna. Ang naunang nagdesecrate o nagbanggit na huhukayin ang libing ni President Marcos Sr. Dilawan. Si ex-senator Francis Pangilinan, sinabi niya yan. Huhukayin, galit na galit siya huhukayin namin yan. So, nangyari na nun. So ano? Nahukay ba? May nagawa ba si Senator Pangilinan? Wala naman. So, ito ngayon, si VP Sara, is it literal yung ibig niya sabing huhukayin?
I don't believe so. To me, ang analysis ko dito is figure of speech o hyperbole o ano pa ba yun, yung out of frustration. But in reality, hindi niya kayang hukayin. Ang nakaupo, anak, presidente. Anong magagawa ni VP Sara na ang commander-in-chief nandyan pa rin? Pwede siguro kung biglaan siya na maging presidente, pwede niyang pahukay. Kaya lang habang vice president siya, never niya na magawa yon na may pahukay. So, parehas lang sila ng sitwasyon ni dating Senador Pangilinan na itong dahil lang sa frustration o galit, nakapagsabi sila na huhukayin ang mga remains ng Yumaong Marcos Sr. So, yun ang tingin ko doon. Okay. So, frustration lang yun, ha? Bakit walang sagot ang Malacanang? Iyan din ang matagal ko nang hinihintay ang sagot. Tahimik no comment. Lalong-lalo na si Senator Amy. Nabanggit ni VP Sara sa kanyang press con. Sabi niya, I think wala siyang sagot. Siguro, ito, imagination ko na lang ito, baka natulala si Senator Amy. Na kung ako si Senator Amy, makikita ko na galit na si Inday Sara. Yun ang ibig sabihin nun, galit na. Kasi, tapos, okay lang sana kung silang dalawa lang. Hindi, nasa group chat May mga circle of friends o magkakaibigan niya dahil group chat. Tapos, ganon ang pahayag ng VP Sara na kung hindi nyo ako tantanan, ipapahukay ko. Shocking nga naman. So, hanggang ngayon, tahimik si Senator Amy, tahimik si President Marcos Jr. So, agree ba kayo sa komentaryo ni Professor Ronald Llamas na dapat sagutin? Comment nyo ko Ako, agree ako noon. Kasi ang nakataya, yung tatay ko na. Tama yung kay Professor Ronald Llamas na hindi na sagutin yung ibang isyo, yung kung ano-ano pa yan. Ito ang dapat sagutin dahil ang nakataya yung ama nila, yung karangalan. Kasi ang tagal hinintay yung pagkakataon na yan How many years? Namatay si President Marcos Sr. 1989. Nailibing na lang siya noong 2016. Tama ba yun? So, how many years? 27 years? Ang tagal. So, natuldo ka na. Salamat at may political will ang Pangulong Duterte, despite the opposition, tinuloy. Ngayon, ang punto dito, ang nakita ko na kaya hindi sumasagot ang Marcos family. Kasi yung utang na loob hindi nila masagot yun na kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, hindi maililibing ang kanilang ama. Yun ang weakness nila, yung pagtanaw ng utang na loob. Kaya, siguro, na lang, pinili na lang nila na manahimik. Manahimik kasi wala silang kalaban-laban sa isyu na yung utang na loob. Okay? So, weak leader, weak anak. So, speaking of leadership, yun din ang akusasyon ni ito, sila nang mag-ama. Ang nauna, si PRRD pa na, weak leader yan. Huwag niyong butuhan yan. Then, pati ito ng VP Sara, ganun din. Weak, mahina, hindi marunong. So, bahala na ang taong bayan kung ano ba talaga ang presidente.
gaano siya kalakas bilang Pangulo. Ako, ang pinapanindigan ko when it comes to the leadership of the President, narinig ko mismo si Senator Remy, ay sobrang bait ang kapatid ko. And then, marami pa akong narinig na very kind-hearted ang Pangulo. Agree. Kaya lang, yung very kind-hearted, yung sobrang bait, that's a negative factor when it comes to leadership. Halos hindi siya, pati si dating National Security Advisor Clarita Carlos, narinig ko na halos hindi magalit si Presidente. To me, yung sobrang bait, that's a sign of weakness. Then, doon tayo sa libro ni Atty. Vic Rodriguez. Nung unam, ganda yung simula nilang dalawa. Good governance. Pinipili yung mga i-appoint, yung may character, integrity na hindi mangungurakot. Nasusunod yun. Kailang, nung may nakialam na, dalawang tao, yung very clear nga nakialam, na wala na, nag-give up na, nag-giveaway na ang strong leader. Dahil ang nasunod, yung isa. Sino yung isa na nasusunod? Kayo na lang bahala. Salamat kay Professor Ronald Llamas. Saludo ako, agree ako sa kanyang sinasabi.